Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati natin yung mga nasa orchestra. Mas malaki yung kanilang TV screen, no? Kitang-kita pati tigyawat ko, no? So, salamat sa Diyos. Kung meron man tayong dapat maging bahagi ng panalangin natin ngayong gabi, ay ang panalangin ng pagpapasalamat. Salamat sapagkat nasa ika-4 na linggo na tayo ng ating paghahanda. Ilang yugto, ilang sandali na lamang, Pasko na. Salamat sa Diyos sapagkat nasa huling gabi na tayo ng ating pananalangin at pagsasakripisyo. Salamat sapagkat maraming nagsimula pero hindi naman nakatapos. Marami ang nagsimula pero hindi naman nakakumpleto. Kaya kung natapos mo yung simbang gabi, kung nakumpleto mo yung simbang gabi, palakpakan natin ang Panginoon. At take note, hindi lamang tao ang nakakakumpleto ng simbang gabi. No? Habang nakapila po doon, no, may aso. Sabi ko, nakumpleto po niya yung simbang gabi. Opo, Father. Mabuti pa yung aso. Nakakumpleto ng simbang gabi. No? Muli na naman natin napakinggan ang isang sikat na tagpo sa ating buhay pananampalataya. Ang pagdalaw ng anghel sa mahal na birhen, the Annunciation. At nakakatiyak ako, wala sigurong katolikong Pilipino na hindi po pamilyar sa panalangin ito. Ang orasyon, ang Angelus, na sa bawat pagtunog ng kampana sa umaga at gabi, isang tagpong ito ang siyang muling ipinapaalala sa atin, hindi lamang upang huwag makalimutan, kundi malimit na ipinagdarasal upang lagi nating maalala. At sigurado po ako, kahit po nakapikit ang inyong mga mata, kabisado nyo ang bawat kaganapan sa kwento. Alam po ninyo ang siyang mangyayari sa bawat pangyayari sa pagdalaw na ito. Pangalawa, sa tuwing napapakinggan po natin ang kwentong ito, sigurado, kagaya ng mahal na birhen, magkahalong excitement, happiness, at takot yung nararamdaman natin. Tama po kayo. Nakikinig lamang tayo pero nandun marahil yung excitement, yung happiness, yung joy, yung pagkatakot sa pagdalaw ng anghel. Bakit? Dalawin ka ba naman ng anghel ng Panginoon? Hindi ka ba matatakot? At hindi lamang iyon, sa pagdalaw ng anghel, meron siyang dalang balita. At itong balitang ito ang siyang babago, hindi lamang sa takbo ng kwento ng mundo, kundi magbabago sa buhay ng mahal na birhen. But you see, my dear brothers and sisters, we could never deny the fact that the Virgin Mary in the story was also afraid. Maring excited, masaya, oo, given, pero nandun po yung katotohanang may takot na naramdaman ang mahal na birhen. Naroon yung pagkatakot. Kaya nga hindi ba, ano po ang sabi? Natakot ang mahal na birhen. Ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Do not be afraid, Mary. Bakit? Sapagkat nung sinabi po ng anghel na huwag kang matakot, meron siyang pinagawa sa mahal na birhen. And what was that? When the angel told the Virgin Mary not to be afraid, she told the Virgin Mary, look around you. Huwag kang matakot, sapagkat tumingin ka sa iyong paligid, hindi lamang upang iyong makita. Tumingin ka sa iyong paligid upang iyong maalala. At ano ang siyang ibinibigay sa kanyang paalala? Kasunod nito, yung pagbabalita na natatandaan mo, ang iyong kamag-anak si Elizabeth, ika-6 na buwan na siya ng kanyang pagdadalang tao. And this, my dear friends, the very good news of our gospel this evening. Looking back, help us to look forward. And looking back will always help us to remember. Yun daw po yung gamot sa pagkatakot. Pag daw po natatakot tayo, huwag lamang tayong magtapang-tapangan. Kapag tayo ay merong takot na pinagdaraanan, parang sinasabi uli sa atin ng anghel, natatakot ka, tumingin ka sa paligid mo. Hindi lamang upang iyong makita. Tumingin ka sa iyong paligid nang sa gayon, iyong maalala. At ano ang siyang ating maalala? Una, awareness would always lead us to trust and faithfulness. Nung sinabi po ng anghel na, natatandaan mo? Parang gusto sabihin ng anghel sa mga birhen, natatakot ka, pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako.
Natatakot ka, pero sa Diyos, walang imposible. That is why awareness, my dear friends, would always lead us to trust and faithfulness. Why? Because when we remember the memories of God's activity in the past, it will enable us to embrace the future ahead of us. Kung daw kaya nating balikan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, mas kaya natin ngayong harapin anumang paghihirap na ating mararanasan. Kaya nga po, ito yung itinuturo sa atin ng mahal na Birhen. Kapag daw tayo ay natatakot, wag lang simpleng magtapang-tapangan. Pag tayo natatakot, wag lamang takpan ang ating mga mata. Wag lamang takpan ang ating mga tainga. Kundi kapag tayo ay natatakot, tumingin sa paligid. Hindi lamang upang makita, kundi sa pagtingin natin sa paligid, ating maalala ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, natatakot naman talagang sadya ang mahal na Birhen. Bakit? Sapagkat naniniwala ako na nun yung takot dahil ikaw ba naman na maging ina ng anak ng Diyos. Nandun yung takot sapagkat saan siya dadalhin ng kanyang oo sa pagbabalita ng anghel. Alam niyo, sigurado, marami pong mga tao nakaka-relate sa mahal na Birhen nung binanggit ko po yung takot na kanyang pinagdaanan. Bakit? Sapagkat may mga tao pong takot dahil ayaw pong masaktan. May mga taong takot sapagkat hindi nila ibig na mabigo. May mga taong natatakot sapagkat ayaw nilang masugatan. In other words, we don't like to be vulnerable. Alam nyo, kwento ko po sa inyo, meron po akong kaibigan, hindi po siya marunong magsabi ng I love you. Totoo. Ang dami po niyang nakarelasyon, pero ni isa po doon, hindi niya po sinabihan ng I love you. Hindi dahil ayaw niyang maging cheesy, kundi natatakot po siyang magsabi ng I love you sapagkat baka daw po hindi maibalik sa kanya yung I love you too. Ayaw niyang sumugal. Ayaw niyang magbigay ng sarili sapagkat baka daw yung kanyang pag-ibig ay parang bayad sa jeep, hindi masusuklian. Kung ating titingnan, minsan ganun din naman po tayo. Takot tayo dahil ayaw natin sumubok. Takot tayo dahil ayaw nating mabigo. Takot tayo sapagkat hindi natin alam kung ano ang siyang mangyayari sa atin. Kaya alam niyo, tinanong ko siya ng mabuti kung saan nanggagaling po yung takot niya. Takot po siya sapagkat hindi po siya lumaki sa tahanan na vocal yung mga magulang pagdating sa pagmamahalan. Anong ibig ko pong sabihin? Alam mo, sabi niya, Father, alam mo, yung nanay at tatay ko, mahal naman kami, pero hindi namin sila naringgan na sabihin sa amin, I love you, mga anak. Nagtataka kayo, pwede niyo pong tanungin ang inyong mga sarili. Yung mga anak na naririto, kailan niyo sinabihang I love you yung nanay at tatay ninyo? Yung mga magulang, kailan kayo nag-I love you sa inyong mga anak? May mga tao pala talagang hindi marunong magsabi ng I love you sapagkat hindi lamang dahil takot. Hindi sanay magsabi ng I love you sapagkat hindi nakaranas ng pagmamahal. Yung pong salitang vulnerability ay galing po sa salitang Latin na vulnus. At anong ibig sabihin ng vulnus? Wound. Kaya po ang isang taong vulnerable, when we choose to become vulnerable, we open ourselves. We give our hands. We put all our efforts. Sa madaling salita, handa kang masaktan. Handa kang masugatan. Kaya tatanungin ko po kayo ngayon, nasaktan na po ba kayo? Kapag sinabi niyong, Father, parang hindi pa. Baka hindi ka pa nagmamahal. Baka hindi ka pa totoong umiibig. When we choose to become vulnerable, we give the person we love the power to hurt us. Kwento ko lamang po, yung tatay ko. No?
Tatlo po kami magkakapatid, 2 babae at ako. Nung pumasok po ako ng seminaryo, halos 2 taon po niya ako hindi kinausap. Dadalo po sila ng seminaryo ng nanay ko at ng 2 kong kapatid hanggang parking lang. Meron akong kailangan sa seminaryo, hindi niya direktang ibibigay sa akin. Ipapadaan niya pa sa nanay ko. 2 years in the seminary, sabi ko, parang hindi yata tama. Parang hindi yata maganda. Natatagal ako ng seminaryo, pero yung tatay ko, parang hindi niya gusto ang plano ko. Sa katunayan, noong mga panahon na yun, medyo masama yung loob ko eh. Bakit? Nagpari na nga ako, pumasok ng seminaryo, ayaw mo pa. May mga anak nga, nagdroga-droga eh. Mabuti nga, hindi ako nag-adik-adik eh. Tapos ayaw mo pa, seminaryo na to. Although yun ang unang tanong ng nanay ko, natatandaan nyo? Nung nalaman niya nakapasa ko ng seminaryo, sabi niya, nag-a-addict ka ba? Fast forward, 2 years sa seminaryo, ito na po yung panahon na mag-i-investiture po kami, magsusutana. I made a pact with God. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, kapag hindi pa rin po ginusto ng tatay kong dalawin ako sa seminaryo, ibig sabihin, hindi na ako magpapatuloy. Dapat umattend siya ng investiture ko. Nung pumili ko po sa kanya invitation, sabi niya, ano to? Sabi ko, magsusutana na po ako. Baka pwede po kayong pumunta. Sabi ko, galit po ba kayo? Sabi ng tatay ko, hindi ako galit. Natakot lang ako. Natakot sapagkat paano kapag tumanda ka nang wala kang pamilya? Sino mag-aalaga sa iyo? Natakot ako sapagkat hindi naman yan ang pangarap namin ng nanay mo para sa iyo. Ganun pala. May mga taong nagtatapang-tapangan kapag maraming takot na nararamdaman. Kaya ang mahal na birhen, hindi lamang siya pinuspos ng pagpapala. Hindi lamang siya babaeng puno ng biyaya. Siya rin ay ang konkretong larawan ng babaeng matapang. Matapang sapagkat anong kanyang pinanghawakan? Hindi kanyang sariling galing. Ang kanyang pinanghawakan, ang katapatan ng Diyos. Ano ang kanyang pinanghawakan? Ang kanyang kakayahang magmahal. Kaya pansinin po ninyo, nung napaawit ang mahal na birhen ng isang araw, ano ang kanyang pinasalamatan? Hindi lamang yung biyaya na nasa loob ng kanyang sinapupunan, kundi kanyang pinasalamatan, yung nagbigay ng pagpapala. Ang sabi, nilingap niya ang kanyang alipin, abang alipin, itinaas kami sa aming kadustaan. Yun ang tunay na matapang. Pinasasalamatan, hindi lamang yung biyayang natanggap, kundi pinasasalamatan din yung nagbigay ng biyaya. Ilang oras na lang Pasko na, huwag lamang po yung pasalamatan ang mga aginaldong matatanggap ninyo. Huwag lamang pong ma-excite sa bawat aginaldo na ibibigay. Pwedeng pasalamatan yung taong nagkaloob. Pwedeng ma-enjoy, pasalamatan yung taong nagbigay. At higit sa lahat, pwedeng pasalamatan ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sa pagtatapos ng ating simbang gabi, 2 biyaya ang siyang iniiwanan sa atin. Una, ang kakayahang makaalala. The more we remember, the more we become human. Sapagkat kapag hindi ka na nakakaalala, baka hindi ka na tao. Kaya sa susunod na pagkakataon po, na dumaan kayo sa mabigat na pagsubok, sa susunod na pagkakataon po na meron kayong maramdamang takot, wag lamang tumingin upang makakita. Imulat ang mata upang maalala. Ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos, hindi magpapabaya. At pangalawa, ang biyaya ng tunay na katapangan. My dear friends, always remember this. When we choose to love, you always give the person we loved the power to hurt us. Pansinin po ninyo,
Sino po yung mga pinakamasakit na nakasugat sa inyong puso? Hindi naman yung nakasalubong mo lang kaninang umaga. Ang pinaka nakagawa ng malalim na sakit sa puso, yung taong pinakamamahal mo. Mas mahal mo, mas malalim yung sakit. Mas mahal mo, mas malalim ang sugat. Sabi nga nila, ang mga sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Pero kakaiba sa bawat tagasunod ni Jesus, sa bawat anak ni Inang Peña, habang nasusugatan, mas lalong nagmamahal. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang mamayang gabi, bago po kayo matulog, balikan po ninyo ang inyong mga karanasan. Ano po ba yung mga sakit, takot na inyong pinagdaanan? Ito ba ay bunga ng pag-ibig? Ito ba ay dahil sa pagmamahal? Kaya sa misang ito, lagi natin pakakatandaan, ang sundalo, habang nasusugatan, nagiging matapang. Pero ang bawat Kristiyano, habang nasasaktan, mas lalong nagmamahal. Amen.